Cancer, tignan po natin kung ano ang mensahe gabay prediction pagdating po sa iyong kaperahan. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. At kung hindi po kayo makaresonate dito, Cancer, pwede nyo pong panoorin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Kasi pwedeng mas doon po kayo makakakuha ng mensahe na talaga pong para sa inyo. Tignan natin, kamusta ba yung energy mo pagdating sa kaperahan, your relationship with your money. Tignan natin, Spirit Guide, mensahe po natin for Cancer. We have 7 of Cups. Ayan. Parang ang dami yung, ano ba dito? Pinag-iisipan eh. Ayan o. Or ang dami yung dreams ngayon. Okay. Ganito, parang pag nagkakapera kayo, ang dami niya talagang pinupuntahan. And meron naman dito, parang dahil sa sobrang dami ninyong pinaplano, iniisip, Cancer, parang yung pera ninyo, hindi na alam kung saan ba pupunta. Or kayo mismo, hindi nyo na alam saan nyo ba ilalagay yung pera nyo. Ano ba yan? Dahil ba marami kayong pera? Or dahil hindi sapat yung pera ninyo para dun sa mga goals ninyo? Kaya nahihirapan kayo dito. Tignan natin. Okay, sinasabihan din kayo dito ni Universe na kung may mga plans naman kayo, ay wag lang daw kayong plano ng plano. Kailangan, actionan nyo po yan. So, if you want more money, kailangan, diba, gawa ka ng action para dun, para mas magkaroon ka ng mas maraming pera. Tingnan natin yung current financial status mo. 5 of Cups. Okay, may mga pinanghihinayangan kayo. Siguro kaya kayo, isip ng isip dito. Marami ba dito may mga trust issues kayo? Kaya parang, kahit yung iba po sa inyo, yung inyong, kahit yung sarili ninyo, parang pinagdududahan ninyo pagdating sa mga, sa mga decision po ninyo, decision making ninyo. So, pag ganyan, balance nyo yung inyong root chakra. Na makakabuti po yun para sa inyo. Para di kayo lagi nagdadalawang isip dito. Madami kang pinanghihinayangan. Parang nakatuon ka pa rin sa past for some of you. Ayan, kung meron man kayong ginastos na pera sa maling tao, so yun yung naiisip nyo. Nalulungkot kayo doon. Ace of Cups. May dinaramdam pa nga rin talaga kayo dito. Marami bang hindi nagbayad sa inyo? Or marami kang nilapitan dito. Pwede rin naman, no, baliktad. Meron kang mga nilapitan dito na hindi ka nila napahiram. So, medyo nagdamdam po yung iba sa inyo. 7 of Swords. Yan. Your current financial status. Okay. Need nyo lang talaga dito ay manahimik pagdating sa mga kilos po ninyo. Okay, sige, sabihin na natin na yung iba sa inyo ay kumikilos naman talaga kayo, no, para dun sa goals ninyo. Okay, so no need mo nang ipagsabihan. Hayaan mo na if ever man may mga tao dito na iniisip nila na wala kang ginagawa, no, para umunlad yung life ninyo, ganyan. Hayaan mo na sila. Hindi man sila nagmamatter. Tingnan natin. Hindi ko masabi na okay yung financial status mo eh. Parang nandun pa siya kasi lagi sa 50-50. Hindi siya stable. Yun yung nakikita ko dito. Parang up and down kasi siya. Highs and lows. You still experience those moments pagdating sa kaperahan. So, tignan natin ano ba yung main cause ng financial problem mo. Page of Swords. The Tower. May mga plano kayo talaga dito na parang hindi nyo pinag-isipan. Confused kayo. Tama talaga, balance nyo po yung inyong root chakra. Marami sa inyo, Cancer, unbalance yan. Kaya meron dito, pwede nagkaka-anxiety kayo, you have anger issues, diba? Parang alam mo yun, tagal-tagal na nangyari, galit na galit pa rin kayo sa isang tao. Nandun yung parang naninisi ka. Kung nafe-feel mo yan, for some of you po,
Yun, unbalance po yung iyong root chakra. So, it's time para i-balance mo na yan. Kung gusto nyo namang i-balance lahat ng chakras ninyo, ayan, meron po tayo ditong Tiars Bracelet. Makakatulong po yan sa inyo. So, yan nga yung iba po sa inyo, ano. Ayun. Tapos, yung ano pa, paano nyo pa malalaman na unbalance yung root chakra ninyo? You have low self-esteem. Tapos, feeling unsafe or disconnected ka sa paligid. Parang yun nga, parang may trust issues kayo. Parang wala kayong pinagkakatiwalaan. Tapos, nagpapanik. Some of you are very frustrated. Yan po. Kaya, bili na kayo ng ating Tiars Bracelet. Some of you, kailangan nyo talaga yan. Hindi ko yun ino-offer sa inyo kasi wala lang. Kailangan nyo talaga yan. So, DM na lang kayo. Kasi limited slots na lang. Limited na lang yung available natin na item. Tignan natin. Okay. Ano yung mga positibong magaganap no, pagdating sa iyong kaperahan? So, yan o. Okay, 5 of Pentacles. 9 of Wands. Okay, may recovery naman dito. So, kung meron dito, no, nahihirapan kayong mabawi yung inyong pera. Ayan po, may recovery naman na sinasabi dito. At sinasabi sa inyo ni Universe, huwag nyong tigilan. Kung kunwari merong may utang sa inyo, may utang sa inyo yung isang tao. Huwag nyo daw titigilan. No, huwag kayong titigil na maningil kasi masisingil nyo naman daw. May mga tao lang din talaga na pabebe. Ayan, meron po dito. No, merong recovery na pinapakita dito pagdating sa inyong kaperahan. Check po natin pagdating naman sa... Okay, or kung may business kayo dito, makakabawi po yung business ninyo. Basta tuloy-tuloy lang daw. Huwag kayo hihinto. Negatibo, 10 of Cups. Tingnan natin. King of Pentacles. At meron tayo ditong 2 of Pentacles. Okay, meron ka ditong family members na, or isang lalaki to male figure, na parang alam mo yun, hindi mo na talaga siya pagkakatiwalaan pagdating dito sa kaperahan mo. Meron po dito, napaka-irresponsable. Yan, may irresponsableng tao dito. This could be a male figure. Meron ako nakikita dito ay... Ano ba yung term? Ano ba yung tamang term? More on parang may nilalamangan siya. Ganyan. Sabi natin, could be this is your father. So, you have a toxic father. Parang ganyan. Kaya naman niyang magtrabaho. Kaya pa niya talaga. Malakas pa siya. Okay, meron siyang mga koneksyon. Pero dahil nakikita niya na malakas yung kinikita mo, malaki yung kinikita mo, ayan, pwedeng, you know, hinihingan ka na niya, di na siya nagtatrabaho. Pwede rin, asawa mo yan. Diba, malakas pa naman siya. Siya dapat yung, sabihin natin, kung, kasi male figure nga pinapakita dito, siya yung breadwinner sa family, dapat, no? Ay, sabihin natin, or nagtatrabaho siya. Sige, kahit meron kang pinagkakakitaan. So, yung tipong ganun po. Parang umaasa na lang. Ayun, nagiging negatibo siya. Kasi sa halip na magkakatulong kayo, diba, dun sa mga expenses ninyo, hindi ganun yung nangyayari. Parang, kunwari, once na may kinikita ka na, nakita niya na malaki yon, humihinto siya or tinatamad siyang magtrabaho. May ganyan ba kayong kasama sa bahay? Naku, ang toxic kapag ganyan. Yung tipong, ay sige, next, bukas na lang ako, ganito, ganyan. Bukas na lang ako mag-work. Kasi nakita niya, malaki yung kinita mo. Ngayong araw na to. So, tinamad siya bigla. May ganyan kang kasama sa bahay, naku, toxic yan. Pwedeng yan din yung humahad lang sa financial growth mo. Tingnan natin kung meron ba tayo ditong new source of income or opportunities na dapat mong i-consider. We have 3 of Pentacles. The Fool. Trabaho to sa malayo, yung iba po sa inyo. Meron tayo ditong Queen of Swords. Pag-isipan yung mabuti. So, tingnan natin, diba, kung ano ba yung mabe-benefit mo dyan. Kasi baka naman hindi siya, sabihin natin, kung lalayo ka man sa family mo, baka naman naisip mo dito, ay mukhang hindi worth it. Tignan natin, ano ba yung mabe-benefit mo dyan once na grindam mo yung opportunity na to na nasa malayo. Page of Wands. Okay, parang nakikita ko dito, ito ay stepping stone mo lamang talaga.
dun sa mas malaki mo pang ma-achieve. 3 of Wands. Ayan, may pag-alis talaga na pinapakita dito, ano. 5 of Swords. Ayun nga lang. Okay. Pero kasi ito, depende pa rin to sa'yo eh. Maging reaction mo ba or maging action mo towards dun sa mangyayari. Nakikita ko kasi dito, dahil hindi kayo desidido, nagdadalawang isip talaga kayo. Ayan, kikita naman daw kayo. Sulit naman siya. May mapupundar naman po kayo. Kaya lang kasi parang meron ka pang hihinayang dito. Looks like, alam mo yung nandun ka na. Kunwari papunta ka na dun sa peak nung iyong career, no? Parang hindi mo siya itutuloy. Yun yung nakikita ko dito. So, decision mo pa rin to. Kaya nga sabi ko sa inyo, balance nyo yung mga chakras nyo, lalo na yung root chakra mo. Tignan natin, okay. So, parang kahit dito sa mabe-benefit mo, 50-50 pa rin ang energy. May tao ba na humahad lang sa financial growth mo? Knight of Pentacles. Ayan, yung tao to, isang tao na mapaghanap. Lagi kang hinahanapan. 10 of Pentacles, nasa family mo lang talaga. Yan nga, pwedeng asawa mo. Malambing to sa'yo kapag mayroon ka. Mabait sa'yo, yung tao na to. Basta male figure kasi yung pinapakita dito. Tignan ko ako, mapipick up ko yung umpisa ng pangalan niyan, ganyan. SMH. Meron tayong I tsaka R. Ayan, present yan dun sa name ng tao na yon. Ang daling sabihin, di ba, pag sinabi ko na letter A lamang, ay di lahat, halos lahat ng pangalan may letter A. Hindi naman lahat, halos madami, no? Pero yan lang yung na-pick up ko eh. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo, SMHIR. Yan po. Tapos parang mahilig siya sa gray na damit. Yung tao na yan. Basta ayan o, pwede rin, blue. Blue or black. Or mahilig siya sa parang, sa polo. Sa shirt. Tapos yung parang, ano ba yun? Yung parang mahilig siya sa, yung pantalon yung yung, ano ba tawag doon? May tawag doon eh, no? Parang pantalon yung texture ng tela. Yung ganon. At tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Cancer. Mensahe pa po natin kay Cancer. Spirit Guide. Flow of life. Go with the flow of life, feeling the natural rhythm, inner smoothness. Flow, nature, alignment. Ayan. So, yung iba naman sa inyo, no, kung ano man yung nangyayari sa life ninyo ngayon is part of your growth na naman yan. Kaya lang, syempre, kapag masyado kayong na-stuck dyan, walang mangyayaring growth. Kaya syempre, dapat nalagaan nyo pa rin yung inyong sarili. Yung inyong kaperahan. Gumagawa pa rin kayo ng, sabihin natin, ng hakbang, diba? Para mas mapaangat pa yung inyong pamumuhay. Storms may bring passion but not peace. Yan. So, wala talagang peace of mind yung iba sa inyo. Hindi nyo pa natatagpuan yan. Tingnan natin. Okay. Alam mo yon, pwedeng, kunwari, may challenge kayo sa life pagdating sa kaperahan. Oo, gagawa talaga kayo ng hakbang para matapos yung challenge na yun, no? Pero wala naman daw kayong peace of mind. Vacation. Kaya yung iba sa inyo, ayan, need nyo munang mag-recharge. Sabi dito, start a perfect vacation and enjoy the freedom. Take time to recharge. So, wag nyo rin namang sasagarin, yung inyong lakas. Kasi nga, health is wealth din naman talaga. Coexistence. You have balance, independence, and connection in your relationship with mutual respect and support, fostering growth. Nakikita nyo ba yan dun sa mga kasama nyo sa bahay or sa asawa mo na lang? Sabihin natin yung iba sa inyo kung may asawa kayo or sa mga taong nakapaligid sa inyo. Yung mga taong sabihin natin may nabe-benefit ka sa kanila, may nabe-benefit din sila sa'yo. Okay. Nababalance mo ba yung connection ninyo? Parang ganito, kung kayo ay may negosyo, may mga tauhan kayo.
So, yung mga tauhan nyo ba, nire-respeto mo ba sila? Nire-respeto ka ba nila? Or minsan ba nakakalimot sila, kala nila is barkada-barkada lang kayo dyan. So, there is time for that. And meron din namang time talaga na dapat magseryoso. Ayan, kailangan lang daw dito ay makuha nyo yung respeto, mutual respect, parehas nga po, ano. And support, di ba? Makita mo, or piliin mo yung mga tao na sinusuportahan ka talaga. Yung naiintindihan ka. No? Yung hindi pinipilit yung gusto nila sa'yo. O, kunwari, gusto nilang maniwala ka sa ganitong pinaniniwalaan nila. Ipipilit nila yan sa'yo. Ibig sabihin, pag pinilit nila sa'yo, hindi ka naintindihan ng mga taong yan. Hindi yan mga open-minded. Hindi yan yung soul tribe mo. So, alis ka na sa ganyang connection. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Though, kaya mo silang intindihin. Kaya mong makisama. Pero kung kaya mo makisama, pero kung labag naman yan sa paniniwala mo, diba? Kasi we have our own beliefs. Meron nga dito, 'di ba? Nanonood sila pero kung ano-ano naman yung sinasabi. Pero hayaan lang natin, 'di ba? Pananaw nila 'yon. Meron dito nanonood ng tarot, ng mga tarot readings, pero kontra. Sige lang. Hindi naman natin mapiplease lahat ng tao. Cancer. Okay? So, yan lang po ang mensahe para sa inyo. Maraming salamat. At ito pala, munti ka na nating makalimutan, ang inyong money mantra. So, pwede nyo po itong banggitin or ulit-ulitin araw-araw. Yes, araw-araw. Pwede nyo pong sabihin to. Para ito agad yung ma-attract ninyo. Umaga pa lang. Okay. I am worthy of a positive cash flow. I am worthy of a positive cash flow. I am worthy of a positive cash flow. So, 3 times nyo po yung banggitin at 3 times nyo rin pong i-comment yan. So, cleanse natin to. Yan yung reading natin. Yung mga negative energies na reminder lang naman po sa inyo ni universe. At claim nyo na po yung mga positive energies. Okay? Siksik, liglig at umaapaw na kaperahan po ang paparating para sa inyo. More money to come para sa'yo, Cancer.